Hello, good day mga kabi. Ayan, may share lang ako sa inyo panibagong video dito sa backyard natin. Ito yung creepies. May dalawa tayong female at saka isang male. Galing to kay Boss Boon Creepies. Isang creepies lover natin dito sa may North Cotabato. Ayan. Kanina ko lang napansin mga kabi, may krillings na pala yung isa at saka yung isang female natin may egg na din. So, mahigit isang buwan kasi hindi ko to sila tinitingnan para hindi may stress. Sa wakas, after 4 months mahigit sa atin, nagka-produce na din sila ng egg nila. Ayan, thank you talaga. So, ito yung may krillings na to mga kahabi. O, kanina ko lang talaga sila nakita. Buti na lang hindi pa nagbabaan mga kahabi. So, ang dami din ng ano nito, krillings nito. Nasa mga 200 plus to. Sana lahat to mabubuhay to. So, isiparit natin sila mamaya. Isa-isa sila ng lalagyan para hindi nila makain yung krillings at saka yung egg ng isa. Iba kasi daw to sila pag ano, lalo na pag nai-stress, kinakain nila yung mga sarili nilang itlog at saka krillings. Yan, ito din yung isang female natin na egg pa lang. Ayan, sobrang dami din mga kahabi, sa mga 200 plus din to. So sana lahat to magsaksi sila para mapadami natin, dahil sa susunod isa na din tong source of income natin dito sa ating backyard. O hindi lang pag-iisda, pagmamanok at pagrarabbit, may creepies na din tayo. Ayan, kaya sana lahat to mag-success. Ito yung breeder natin na male. So, ayan, sobrang laki ng mga kahabi, nasa 5 to 6 inches na to. Nag-iisang male lang natin. Ayan. Ayan, tumalon pa. Lakas ah. Ayan, ito yun mga kahabi. Sa mga newbies dyan at saka sa gustong mag-alaga, maganda to. Kasi hindi naman sila sensitive. Importante maganda yung lalagyan nila at saka laging good condition yung tubig. Ayan yung meal natin, sobrang laki niya mga kahabi. Ito yung mga krillings mga kahabi. Papasilip ko lang sa inyo kasi mas maganda pag gabi. Ito yung mga egg ng isang female natin. Ayan, sana lahat to mabubuhay to. Ayan mga kahabi, hindi ko na videohan yung pag transfer ko dito. Ayan, nilagyan natin ng ano, at saka dito yung isa, nilagyan ko lang ng mga plants para dyan sila magtatago. Dito yung isa natin na may krillings na, kasi yung iba malapit nang magbabaan. Ayan. Kaya dito ko na sa nilagay. So titingnan ko na ngayon. So 2 weeks na to sila dito. Si sabi ng mayari, pag nasa 50% na yung ano nagbaba, so pwede nang ipagpag yung naiwan sa ano, tiyan ng nanay nila. Ayan, sisilipin lang natin kasi marami na. So, yung babaan ng mga krillings. Ayan, ito yung nanay nila. Ayan, dami. Sana lahat to all goods to, healthy naman sila, pero sana walang malagas sa kanila. Ayan, tingnan natin kung madami pang naiwan dito. Ayan, konti na lang mga kahabi, pagpag na natin. So siguro nasa mga 70% na yung bitawan dyan sa tiyan niya. Ayan, bumaba na yung iba, nasa mga 70% na, konti na lang yung naiwan. Pagpag na natin to para makakain ng maayos yung mga krillings. At saka separate na din natin yung nanay nila, baka kung kakainin, kasi iba daw kasi to, sabi ng mga nakikita ko doon din sa mga videos, sa mga veterans breeder, na kailangan separate yung ano, kasi kinakain din nila yung mga krillings nila. Ayan. Ganyan lang. Ayan, hanggang dito na lang mga kabi. Salamat sa solidong suporta, saka doon sa mga baguhan kong subscriber, maraming salamat sa solidong yung suporta. Ayan, happy peacekeeping and God bless all. Ayan, hanggang dito na lang mga kabi. Update ko kayo pag malalaki na yung mga krillings nila, siguro mga after 1 month or 2 months, i-update ko kayo sa mga krillings nila.
Ayan. Happy peacekeeping and God bless all.